the God of peace reveals eternal peace within. Oh, how sweet will be to meet the Lord when he comes in glory by and by. What a song of praise will be outpoured when he comes in glory by and by. How sweet will be, how sweet will be when he comes again in the scarlet sky. What joy 'twill be, what joy 'twill be when he comes in glory by and by. We will have our robes all white as snow when he comes in glory by and by. Oh, be ready with the Lord to go when he comes in glory by and by. How sweet will be, how sweet will be when he comes again in the scarlet sky. What joy 'twill be, what joy 'twill be when he comes in glory by and by. I am longing for that happy day when he comes in glory by and by. For with him I hope to soar away when he comes in glory by and by. How sweet will be, how sweet will be when he comes. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Hope Meeting. At pinakauna po siyempre ang lubos nating pasasalamat sa ating Panginoon sapagkat siya po ang nag-iingat sa atin sa buong maghapon at gumagabay. At salamat po sa patuloy na binibigay niya na buhay at kalakasan sa atin. At kagalakan po sa gabing ito na tayo ay magkakasama, tayo po ay awit ng papuri sa Panginoon at makakapakinig din po tayo ng testimony ng isa nating kapatid kung paano niya naranasan ang habag at biyaya ng Panginoon. At siyempre po, ang pinakamahalaga sa lahat, ang pakikinig po ng kapahayagan ng aral ng katotohanan mula sa Biblia, ang salita ng Diyos. Tayo po ay nagpapasalamat din sa ating mga kapatid na walang sawang nagpapasa po ng link ng Hope Meeting sa inyong mga mahal sa buhay, mga kaibigan, katrabaho, upang madami po ang maabot ang gawain ito. At lagi po namin sinasabi, bisitahin niyo po ang ating FB group, ang C4 Hope Meetings. Kung nais niyo pong muling balikan at muling pakinggan ang ating mga natapos na gawain. At kung hindi pa po kayo kabilang sa ating group na ito, mag-join lang po kayo. At siyempre po, paalala, mamaya po, meron po tayong breakout session. And po, in behalf po ng Mission Department, sa pangunguna po ni Kuya Lito, yan, bumabati po ang C4 Christ the Cornerstone Christian Communities, isang kagalakan po sa aming komunidad ng inyong presensya. At maraming salamat po sa ating Panginoon na sa atin po ay nagbibigay ng kalakasan, patnubay sa araw-araw. Ayan, amin dalangin po na makasumpong po tayo ng patuloy na kapayapaan at biyaya sa kanyang mga salita na ipapahayag sa gabing ito. Nawa po, palakas po tayo sa ating gawain ito at ang ating po mga mapapakinggan. Muli, mapagpalang po sa inyong lahat. At pagbasa po mula sa aklat ng Hebreo, Kabanata 6, mga talata 18 at 19. Hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asa pong ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At sa pagkakataong ito, nais kong ibahagi kung ano po ba ang Hope Meeting. Bakit nga po ba tayo nagkakaroon ng ganitong gawain? Ang Hope po ay stands for Household Opportunities, Presentation, and Experience. At ang C4 Hope Meeting po ay naglalayon na maibalita ang makapangyarihang pagkilos at mensahe ng Panginoon sa komunidad, maibahagi ang galak na nadarama dahil sa biyaya ng Panginoon, at layunin po na mahamon ang bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay ng may pagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang kalooban.
Ngayon naman po, sama-sama po tayong umawit sa Panginoon. Awitin po natin, linisin mo ako. Narito ang puso ko, naghihintay sa'yo, naghahangad ng paglilinis mo. Narito ang puso ko, umaasa sa'yo, naghahangad ng pangunawa mo. Linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo, Jesus. Bawat sulok ng pusong ito, hintig nito'y luhat daing, tanging sa'yo lamang inihain. Narito ang puso ko, naghihintay sa'yo, naghahangad ng paglilinis mo. Narito ang puso ko, umaasa sa'yo, naghahangad ng pangunawa mo. Linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo, Jesus. Bawat sulok ng pusong ito, hintig nito'y luhat daing, tanging sa'yo lamang inihain. Linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo, Jesus. Bawat sulok ng pusong ito, hintig nito'y luhat daing, tanging sa'yo lamang inihain. Hintig nito'y luhat daing, tanging sa'yo lamang inihain. Hintig nito'y luhat daing, tanging sa'yo lamang inihain. Amen. Nararapat lamang po na tayo ay nagpapalinis at humihingi ng tawad sa ating Panginoon sapagkat lagi tayong nagkakamali, nagkukulang at nagkakasala. Ngayon po, pakinggan po natin ang patotoo ng isa nating kabataan from C4, Stephanie Ann Dadural, at susunod po ng handog na awitin ni Ate Mai Gulapa. Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Stephanie Ann Dadural. Apo po ni Nila Dadural at kabilang sa Kristiyanong komunidad ng C4. Kami po ay naniniwala at naninindigan sa katotohanan may Diyos na manlilikha at may karapatan
sa ating buhay. Na siya ay Diyos na nagsasalita at nagpapakilala sa mga tao. At ang kanyang salita ay makapangyarihan. Ito ay katotohanan at nakapagliligtas. Salamat po ako sa Panginoon sa pribilehiyo ng makapagpapatotoo sa kabutihan ng Panginoon na ginawa niya sa aking buhay. Ang dating uri po ng buhay ko, talagang masasabi ko po na makasalanan. At may galit sa puso at isip dahil ako po ay nabubuli noong nasa elementary at high school pa lamang. Naging matahimik ako at lumayo sa mga tao na nasa tingin ko ay may sasabihin na namang hindi maganda sa akin. Tanging isa lamang ang aking kaibigan na napaghihingan ko ng sama ng loob. At iyon ay ipinagpapasalamat ko po sa Panginoon. Dahil sa kabila ng ako ay nakasala, ay binigyan ako ng Diyos ng magtatanggol at aalay sa mga nambuhuli sa akin. Ang takot ko sa mga tao ay napalitan ng pagtitiwala dahil may ibinigay sa akin na kaibigan upang ako ay makapagpatuloy sa pag-aaral. Gumamit din ang Panginoon upang lubusan ko siyang makilala sa aking buhay. Ang lola nila na lagi akong inaaya sa SBC sa pagbebereyan at pananambahan tuwing araw ng linggo. At kapag ako ay uuwi ng maaga, ay sinasabihan din ako ng lola na huwag munang aalis dahil makikipag-usap pa sa mga mentor. Salamat sa Panginoon dahil sa mga gawain ito ay mas makilala ko ang Diyos sa aking buhay. Kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoong Hesus at pagtubos niya sa aking kasalanan sa pamamagitan ng pagkamatay niya doon sa krus, ay mananatili ako sa kasalanan ng mundo na nakapaligid sa akin. Kapag alam kong mali na ang mga gagawin ng mga tao na nakakasama ko, ay umiiwas na ako. Sa ngayon, ay patuloy po akong nakikipag-aral sa SBC at Berean na ginagawa ng kasama sina Lola Nila, Lola Nita, Lola Les at Lola Malu sa lugar ng De La Peña Compound. Napatuturo at napaaakay sa mga nakakatanda sa akin upang lumago ang pananampalataya. Dahil ang laman ng mahina, pero kapag ipinagkatiwala sa Panginoon ang lahat ng bagay, ito ay namumunga ng sagana. Kaya naman, ang hamon ko po sa mga kapwa ko kabataan ay huwag basta susuko at kung may mga nambubuli din sa inyo, iwasan ito o humanap ng mabuting kaibigan at syempre lumapit sa Panginoon. Gayon din, dumalo sa mga gawain ng Panginoon upang lumago sa pananampalataya. Dalangin ko po na gamitin ng Diyos ang aking patotoo na ito upang mabigyang hamon at pagpapala sa inyo. At sa lahat ng makakapakinig, dalangin ko po na gamitin ng Diyos ang aking patotoo na ito upang mabigyang hamon at pagpapala sa inyo. At sa lahat ng makakapakinig, mamuhay po tayong nasa ilalim ng presensya ng Diyos. Napasasakop sa otoridad ng Diyos at namumuhay tuwing para sa kapurihan lamang ng Diyos. Soli Deo Gloria. Sa'yo maasa, kaibigang tapat at sandigan. Sa'yo nagmumula kapayapaan, kabutihan.
di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo. Ako'y lumalapit sa iyong kagandahan, walang alinlangan. Nawang pag-ibig, kapahingahan, walang hanggan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, mga pangako mo. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo. Amen. At maraming salamat po sa ating kabataan, Stephanie Ann, sa iyong buhay. Tunay na nawa ang iyong buhay ay maging encouragement at patutuwa sa ating mga kabataan sa panahon natin ngayon. At nawa patuloy na magliwanag ang iyong buhay at maging magandang halimbawa sa ating komunidad. Maraming salamat din sa ating kapatid na Ate Mai sa kanyang pag-awit ng papuri sa Panginoon.
At ngayon po, pakinggan po natin ang mabuting balita, ang ipahahayag na mensahe ng Diyos sa pamamagitan po ng ating Kuya J.R. Gonzales. Yan, salamat po, Kuya Johnny. Yan, magandang gabi po muli sa bawat isa. Yan, tunay na nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa buhay po ng ating dating bata na ngayon kabataan na si Stephanie Dadural. Isang kabataang mahiyain ngunit binigyan ng lakas ng loob upang magpatotoo sa katapatan at kabutihan ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Na bilang isang kabataan, hindi madali ang kanya naging buhay dahil nga po sa kanyang mga naranasang pambubuli. Ngunit salamat sa Panginoon dahil siya yung tunay na nagbigay ng kalakasan sa kanya sa kabila ng mga ganitong mga nangyari sa buhay niya. At yung patuloy na pagkakilala rin sa ating Panginoon ng isang ginamit ni Lord upang patuloy siya maging matatag, maging ng mga tao na nakapaligid sa kanya, ang kanyang mga lola, na patuloy na ginagamit upang patuloy siya magabayan, maging ng ating komunidad. Kaya nawa, yan, magpatuloy at magpakatatag bilang isang kabataan at patuloy na manindigan sa salita ng Diyos na patuloy na pinapaunawa at itinuturo sa ating komunidad. Yan, salamat din sa magandang awitin mula sa ating Ate May. Yan, tunay na ang pangako ng Diyos ay ating mapapanghawakan. Di tulad po ng pangako ng tao, kahit pa kung sino mang tao ito ay maaari niya tayong biguin anytime. Ngunit ang pangako po ng ating Panginoon ay nagsisilbing kalakasan at kapayapaan. Lalo na sa panahon ng mga kapighatian. Diyan natin makikita ang pangako niya mula sa kanyang mga salita ay kanyang tinutupad. At ito yung nagiging kalakasan natin. Maging ang kanyang mga pangako ang gabay sa landas ng isang tunay na mananampalataya. Yan, kaya napakahalaga na ang salita rin ng Diyos ay patuloy nating pinag-aaralan dahil naandyan natin mababasa ang kanyang mga pangako at ang kanyang pangako ay hindi napapako na maaari nating panaligan. Yan, at bago po tayo magpatuloy, atin pong isasama sa panalangin ang ating mga kahilingang panalangin na kanina lang ay nagdatingan. At papanalangin po natin ang ating mga kapatid sa komunidad. Yan, tayo po muna dumulog sa ating Panginoon. Panginoon, patuloy po kami dumudulog din sa iyong banal na harapan. Patuloy na kinikilala ang iyong kapamahalaan sa buhay ng bawat isa sa amin. Nagpapasalamat po kami sa pagkakalibing na ng Nanay Ami. Nawa, patuloy na maranasan ng kanyang mga mahal sa buhay, ng kanyang mga anak, apo, mga manugang, ang kapayapaan at kapanatagan na nagmumula lamang sa iyo. At nawa, ang mga naging kapahayagan ng iyong mga salita ay magamit. Kumilos po nawa kayo sa buhay ng bawat isa na nakarinig nito at makita talaga nila ang katotohanan na ang lahat ay lilisan at napakahalaga na alam ng bawat isa ang kanyang paroroonan. Kaya salamat sa iyong mga salita na nagsilbing hamon at gabay at nawa masumpungan nila ito mula sa iyong mayamang biyaya. Gayon din po patuloy naming ipinapanalangin ang aming kapatid na Julius na ang kanyang ina rin ngayon ay nakaburol. Nawa Panginoon, maranasan din niya kasama ng kanyang buong pamilya ang kapayapaan at kapanatagan na nagmumula sa iyo sa kabila ng kapighatian na naranasan din nila. Gayon din po, kayo po ang patuloy na magkaloob ng mga pangangailangang pinansyal hanggang malibing po ang kanyang ina. Sa inyo po namin siya patuloy na pinagkakatiwala. Gayon din po ang aming mga kapatid na ngayon ay nakakaranas po ng mga karamdaman. Ang aming Ate Richie, nawa patuloy niya maranasan ang kagalingan sa kanyang lagnat, kagalingan sa kanyang ubo at sipon. Gayon din po ang Ate Malu na maranasan din po ang patuloy na kagalingan sa kanyang lagnat at pananakit ng kanyang buong katawan.
Salamat din po, Panginoon, at patuloy na umaayos na ang kalagayan po ni Leslie na kanina ay nakaramdam po ng hindi maganda sa kanyang katawan. Salamat po na mula sa pananalangin ay patuloy niyong ipinaparanas ang kaaliwanan ng kanyang pakiramdam at nawa magtuloy-tuloy na po ito. Salamat din po sa kanyang buhay na sa kabila ng may masama ng pakiramdam, nandun pa rin po ang kanyang pagnanais na makapaglingkod sa iyo bilang tech support sa gawain ngayong gabi. Patuloy din po namin sa iyo pinapanalangin ang mag-asawang Ate Mean at Ninong Bonnie na ngayon nakakaranas din po ng sakit ng ulo, dala ng sipon at lagnat. Nawa, gayon din po, bumaba na rin po ang BP ni Ninong Bonnie at maranasan, Panginoon, ang kaluwanan ng pakiramdam, lalo na po sa magdamag na lilipas, yung pananakit ng kanyang joints, kayo po ang patuloy na magpagaling. Gayon din po kay Ate Mean. Gayon din po sa mag-asawang Ate Maring at Kuya Boy. Nawa patuloy na kagalingan din sa likod po, sa pananakit sa likod ni Ate Maring, maging maayos na po ang sugar ni Kuya Boy na taas-baba po ngayon. Nawa, Panginoon, ang mga gamot na iniinom ng aming mga kapatid na to ay patuloy niyong gamitin, bigyan ng bisa, upang maranasan nila ang patuloy na kagalingan na nagmumula sa iyo. Lalo na po sa magdamag na lilipas, makapagpahinga po sila at bukas nawa ay may bagong kalakasan na nagmumula sa iyo upang patuloy na magpurit, magpasalamat. Gayun din, Panginoon, patuloy namin sa iyo pinagkakatiwala ang gawain ngayong gabi. Samahan niyo po ako at nawa ang mensahe ng iyong mga salita ngayon ay tunay na maging hamon at silbing gabay sa bawat isa sa amin. At wala po kaming ibang nais, kundi patuloy kayo lang po ang maparangalan sa aming kalagitnaan. Sa inyo po namin patuloy pinagkakatiwala rin ang internet connection ng bawat isa, maging maayos po nawa ang signal at maging maliwanag po ang mensahe. Kaya sa inyo po namin patuloy pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa tayong pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi po muli sa bawat isa. May tuturing na dakila at kahanga-hanga ang ginawa ng ating Panginoong Hesus para sa ating kaligtasan. Natapos niya ang lahat ng kailangang gawin at maaring magawa. Ito ay dahil sa mayamang biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi na kailangan ng anong pang idagdag dito. Ito ay ganap na perpekto at talagang mapapanghawakan ang lahat ng nagawa natapos ng ating Panginoong Hesus. Yan, sa ating kapanahunan, maraming mga tao pa rin magpasa hanggang ngayon ang nag-aakalang ang kaligtasan ay kanyang makakamtan sa sariling pamamaraan. May nagsasabing basta maging mabuting tao ka lang, yung mas lamang ang kabutihan kaysa sa kasalanan, ay ayos na yon at may pag-asa ka ng maligtas sa impyerno o kaparusahan. Wala din ito sa dami ng gawaing pangministeryo na ating dinadaluhan o mga pagbibigay sa mga gawain sa iglesia. Ito'y bunga ng kagandahang loob ng Diyos sa kabila ng tayo makasalanan at hindi karapat-dapat. Naranasan natin ang dakilang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Nagpapatuloy po ang ating annual theme, Sovereign Power of the Almighty at Work in the Community, all for His glory. The sovereignty of God is the source of Christian ministry. Ang soberanong Diyos na makapangyarihan sa lahat at may kontrol sa mga pangyayari sa ating mga buhay, ayon sa kapahintulutan o takda niya, ang nagpapaging ganap sa lahat. Siya ay makapangyarihan sa lahat, kaya niyang gawin ang lahat ayon sa kanyang kalooban. At upang maisakatuparan ang kanyang plano at ang lahat ng ginagawa niya ay para sa pagpapahayag ng kanyang kaluwalhatian.
Ang mga ginagawa ng mga Kristiyano ay bunga ng pagkilos ng Diyos para sa kanyang layunin. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nagpapatatag at nagpapalakas sa bawat mananampalataya upang maisagawa ang kanyang layunin. Papatuloy din po ang ating theme verse. Matatagpuan sa awit 71:16. Pagkat ikaw, Panginoong Yahweh, malakas at makatwiran, ihahayag sa madla, katangiang iyo lamang. Yan, ang salmista ay hindi nagmataas at umasa sa kanyang sariling kakayahan, kundi ipinahayag niya ang dakilang gawa ng Diyos sa kanyang buhay. Ito'y mensahe na nagpapaalala na dapat nating ipahayag ang kadakilaan ng Diyos sa ating mga buhay, sa iba, bilang isang buhay na patotoo sa kanyang katapatan at biyaya. Yan ang topic po natin ngayong buwan. The sovereignty of God expressed in His grace. Yan, ang paghahari ng Diyos ay nahayag sa kanyang biyaya. Ang soberanong Diyos ay hindi malupit, kundi puspos ng biyaya. Sa kanyang walang hanggang kapangyarihan, pinili niyang ibuhos ang pag-ibig sa mga hindi karapat-dapat. Ito ang pinakadakilang biyaya niya sa bawat isa sa atin. Yan, bago tayo magpasimula, meron po akong isang tanong. Mayroon bang pangyayari sa iyong buhay na masasabing nagdulot na malaking pagbabago? Yan, pinag-uusapan po natin dito ay spiritual. Yan, meron po ba pangyayari sa buhay ng bawat isa nandito na yun yung parang turning point, to yung nagdulot ng pagbabago sa atin, sa dati ng kalalagayan at ngayon ay patuloy na binabago ng Diyos. Yan, at ang title ng ating pag-aaral ngayong gabi, Soberanong biyaya ng Diyos sa buhay ng mga iligtas ay bumagong lubos. Yan, at ang tekstong pagkukunan natin ng ating pag-aaral ay matatagpuan sa Efeso chapter 2 verses 8 to 10 at Tito chapter 2 verses 11 to 13. At may tatlong bahagi po ang ating pag-aaral. Hindi ko lang po alam kung matatapos natin to. Una, from grace of God we are saved. Na mula sa biyaya ng Diyos tayo ay naligtas. Ikalawa, from being saved we are changed. Na mula sa pagkakaligtas tayo ay nabago. And from being changed, we are live lives dedicated. Yan, mula sa pagbabago, ang ating mga buhay ay ating, kumbagay, inilaan sa Diyos. Yan, kung makikita natin, itong tatlong bahagi na to ay parang stage by stage ng isang Kristiyano. Yan, kaya dapat, ang isang tunay na Kristiyano ay hindi nananatili lang o hindi pinangahawakan lang na ako'y ligtas na naman, okay na yon. Hindi po. Pag yun lang ang iyong pinangahawakan, maring hindi ka tunay na Kristiyano. Kasi ang isang tunay na Kristiyano, ang buhay niyan, kumbaga sa cellphone ngayon, nag-upgrade, dapat ang buhay spiritual mo ay nag-upgrade din. Ngunit hindi technology ang dapat na ginagamit, kundi yung biyaya ng Diyos mula sa kanyang mga salita. At nawa, ang tatlong bahagi ng ito na ating tatalakayin ay makita sa ating mga buhay. Yan, kaya ang una nating tatalakayin, from the grace of God, we are saved. Yan, number one, ang kaligtasan ay bunga ng biyaya ng Diyos.
at hindi ng anumang ating mga gawa. Yan, sabi nga po, ang kaligtasan ay una at pangunahin at palaging ang dahilan ay biyaya lamang ng Diyos. Walang utang sa atin ng Diyos at nararapat sa atin ay walang hanggang kaparusahan. Ang kaligtasan ay regalo ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. Kaya dapat nating tandaan, magpakailanman na sa pamamagitan lang ng biyaya ng Diyos, posible ang kaligtasan. Yan, talagang biyaya lang ng Diyos. At sabi nga, from being saved has a wide range of meaning. Yan, hindi basta naligtas. Una, saved include of salvation from God's wrath. Yan, naligtas tayo. Dapat malinaw rin po to sa bawat isa sa atin. Kasi pag natatanong yung iba, kanino ka niligtas? Sa dyablo. Sa kaparusahan. Dapat po malinaw sa atin na mula sa biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas sa kanyang poot. Sa poot ng Diyos. Dahil hindi naman dyablo po ang magpaparusa sa atin eh. Diyos ang magpaparusa sa mga hindi susunod sa Kanya. At siya rin ang magpaparusa sa mga dyablo. Ikalawa, made us alive with Christ. Yan, nung tayo naligtas, di ba, sabi nga tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan. Ngayon, tayo'y buhay na dahil sa ating Panginoong Hesus. At ang ikatlo, ito pinakamaganda. We are saved. We will live together with the Lord in heaven. Yan yung isa sa pinaka main goal ng bawat mananampalataya, ang makasama ng Panginoon sa kanyang kaharian. Yan. Ikalawa, ang pananampalataya o pananalig ang daan upang matanggap ang biyaya ng kaligtasan. Yan, walang ibang daan ng kaligtasan kundi ang tunay na pananampalataya at pananalig sa ating Panginoong Hesus lamang. Siya lang po yung nag-iisang daan. Yan, ngunit marami po ang nagpapababaw dito sa ganitong pamamaraan ng kaligtasan. Yan, tulad po ng tinatawag na hyper grace. Yan, basta manalig ka lang sa Diyos. Yan, ligtas ka. Dahil lahat naman ng gagawin mo pang kasalanan ay bayad na. Sa isang banda, totoo naman. Pero, sabi nga, labis na pagdidiin sa biyaya, halos wala nang puwang ng pagsisisi, kabanalan at pagsunod sa Diyos. Yan, kasi sabi nila, kahit gumawa ka pa rin ng kasalanan, okay na yon kasi ligtas ka na naman. Mali po yun. Gayun din po yung osas. Once saved, always saved. Yan. Ito, isa rin to sa pinagtatalunan, di ba po? Meron pong dalawang bahagi ang osas. May tamang pagtingin. Ang tama, yung pagkatapos maligtas, dahil dati ikaw yung makasalanan, ngayon, nando na yung maligtas ka, tunay na nagsisi ka, tumalikod sa kasalanan, at namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit ang isang mali naman dito ay yung pagkatapos mong tanggapin si Kristo sa iyong buhay ay bumalik ka sa pamumuhay sa kasalanan. Kung maaaring ng time na yon hindi ka ganong namumuhay sa kasalanan, ngayon iba na yung pinuntahan mong pamumuhay sa kasalanan. Yan, dapat hindi ganon. Bago sasabihin mo once saved, always saved, namumuhay ka nga sa kasalanan. Diba? Kaya 'di ba, sabi nga sa 2 Korinto 5:17, therefore if anyone is in Christ, is a new creation. The old has gone, the new has come. Yan, dapat makita talaga yung tunay na pagbabago sa ating mga buhay. Hindi po tayo tinitignan na perfecto, nagkakasala, nagkakamali. Pero iba po yung sinasabing namumuhay ka sa kasalanan. Yan, sabi nga rin po sa Galatia 2:16. Ngunit nalalamang namin
na mga tayo pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi pagsunod sa kautusan, sapagkat walang pinawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Yan. At wala rin naman makaka-perfect ng pagsunod po sa kautusan. Kaya binigyan din dito na ang pagsunod sa kautusan ay hindi sapat upang maligtas ang isang tao. Tanging ang pananampalataya lang kay Kristo ang daan. Tandaan na ang pananampalataya rin natin ay nag-uugat sa biyaya lamang. At ikatlo, ito'y regalo, hindi isang karapatan. Yan ang salitang kaloob ng Diyos ay nagpapahiwatig na ang kaligtasan ay hindi bunga ng obligasyon ng Diyos sa atin. Hindi natin ito pinaghirapan. Hindi talaga tayo karapat-dapat dito. Isang katotohanan na tayong lahat ay pupunta sa kapahamakan. Lumalakad tayo ayon sa nais natin, sa pasya natin na malayo sa kalooban ng Diyos. Ngunit siya'y mabiyaya. Siya ay pumili ng kanyang mga ililigtas. Hindi ka o ako ay napili dahil sa katangiang kakaiba na nakita ng Diyos. Yan, ito ay tinatawag na biyaya dahil sa pinili ng Diyos ang kanya bago pa man likhain ang mundong ito. Yan, sabi nga sa Tito 3:5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag. Tayo ay niligtas sa pamamagitan ng Espiritu Santo na siyang naglilinis at muling bumuhay sa atin. Yan, malinaw naman po siguro para sa atin ang verse na yan. Yan, sabi rin po ni Charles Spurgeon, you cannot earn grace. It is not a wage. It is gift. The moment you try to deserve it, you lost the idea of grace altogether. Yan, hindi kayang kitain, hindi kayang pagtrabahuhan ang biyaya. Hindi ito sahod. Ito'y kaloob ng Diyos. At sabi nga, sa sandaling subukan mong maging karapat-dapat dito, mawawala ang tunay na kahulugan ng biyaya. Yan, hindi natin to kayang pagtrabahuhan, hindi natin kaya talaga itong i-earn. Kilalanin natin ito ay mula talaga sa Diyos. Yan, at yun nga po, bago tayo umalis sa unang part, na ginamit natin yung Efeso 2, 8 to 10, oo nga, 2, 8 to 10, ito po kung makikita rin natin, ito ay Trinity. Yan, makikita natin ang Trinity sa mga verse na to. Sabi, we are reconciled to God by grace alone, with the Father, through faith alone, Son of God Jesus, and Holy Spirit, through the work of the Holy Spirit. Yan, makikita natin talaga na dito, na andun yung Trinity. Yan, tayo po yung magpapatuloy sa ikalawang bahagi. From being saved, we are changed. Yan, dapat po, hindi nga tayo na nanatili sa panghawak na ligtas lang. Dapat nakikita yung buhay na pagbabago. At ito ay mula sa Tito, chapter 2, 11 to 13. Yan, ang bilayang kaligtasan ay may layuning bumago, hindi manatiling tulad ng dati. Yan, sabi sa mga talatang ito, maikling inilarawan ang epekto ng biyaya sa mga mananampalataya. Hinihikayat nitong talikuran ang kasamaan at mamuhay ng may kabanalan. Alinsunod sa paulit-ulit na paalala ni Apostol Pablo na ang pagpapahayag ng pananampalataya kay Kristo ay dapat samahan ng makadiyos na pamumuhay. Yan, hindi pwedeng ligtas-ligtas pero ang buhay ay hindi nababago. Hindi po tayo 100% agad mababago pero yung little by little every day,
malaki na rin po yun. Kasi yung maliit na yun, pag naka 1 taon, di ba, malaki na rin. Yan, kaya dapat makita yung patuloy na pagbabago sa atin. Yan, kasi nga, sabi nga, ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Dahil sa kaligtasang kaloob sa atin, dahil sa biyaya, marapat na makita sa atin ang pagbabago. Hindi minsan lang, kundi patuloy na pagbabago. Hindi perpekto, ngunit kita dapat ang kaibahan ng buhay na pinapangunahan ng ating Panginoon. Yan, ang tamang pag-uugali ay dapat nakaugat din sa tamang doktrina. Ang biyayang ito ay nagtuturo sa atin ng kaligtasan ay nagbubunga ng mabubuting gawa. Ang biyayang nagliligtas sa atin, ang biyaya ding babago sa ating pamumuhay mula sa kasalanan tungo sa banal at makadiyos na pamumuhay. Yan. Ikalawa, ang pagbabagong naganap ay pamumuhay ng tapat na pagsunod. Yan, ang tunay na kaligtasan ay hindi lang pagbabago sa kalagayan sa harap ng Diyos, kundi pagbabago rin sa praktikal na pamumuhay sa araw-araw. Yan, dapat makita yung pusong binago ay nagbubunga ng tapat na pagsunod, hindi dahil sa takot, kundi sa pag-ibig at pasasalamat sa Diyos. Yan, sa praktikal daw na pamumuhay. Ibig sabihin, sa pang-araw-araw, hindi pag nasa Sunday lang, pag nasa church lang, nakikita ang pagbabago. Yan, tunay na isang malaking hapon po ito sa buhay ng bawat isa. Hindi po madali. Pero yung biyaya ng Diyos, yun po yung tutulong sa atin upang patuloy na mabago. Yan, at sa ikatlo po, ang pagkaligtas sa pamamagitan ng biyaya na bumago upang mamuhay na may pagsunod ay nakatingin sa dakilang pag-asa at pagluwalhati kay Kristo. Isinulat ni Pablo na ang biyaya ng Diyos ay nagtuturo din sa atin na tanggihan ang mga hindi na makadiyos at makamundong pagnanasa. Ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ay hindi lamang para sa ngayon, kundi para din sa hinaharap. Yan, binabago tayo ng biyaya, hindi lamang upang tumalikod sa kasalanan at mamuhay na may pagsunod, kundi upang ito ang ating pananaw sa hinaharap na pag-asa, ang pagbabalik at pagluwalhati sa ating Panginoong Jesucristo. Yan, at sa ikatlong bahagi naman po, from being changed, we live life dedicated. Yan, mula sa pagbabagong iyon, mamuhay tayong may pagtatalaga. Yan, dapat talaga nakikita yung pagtatalaga ng buhay natin, especially siyempre sa ating Panginoon. Una, dedicated to a life of separation. Ito ang nagtuturo sa atin na upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. Itinuturo nito sa atin na ang biyaya ng Diyos ay may aktibong papel at nagtuturo upang mamuhay sa gabay ng kanyang salita. May kakayahan tayong tumanggi sa hindi makadiyos at makalamang mga pagnanais. Ang pagtalikod sa kasamaan, may pagnanais na umiwas at lumayo mula sa gawain at asal na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Yan. Tunay na hindi rin madali talikuran itong mga ganitong gawain dahil parang ang mga gawain ito ay ito pa nga yung masayang nakikita natin sa ating paligid. Ngunit dahil nga tayo iniligtas, tayo binago, dapat makita talagang nakalaan na yung buhay natin para sa ating Panginoon. At makita ang ating mga buhay bilang buhay na patotoo. Dito ay pinapakita ang tunay na pagbabagong buhay, tunay na pagsusuko sa ating mga dating gawi at pamumuhay ayon sa Diyos. Ang biyaya ay hindi lisensya upang magkasala, kundi lakas upang mamuhay na may kabanalan. Ang batayan na ang mali para sa atin ay hindi na kung ano ang sasabihin ng mundo o kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi marami sa tao ang batayan
ng kanyang mga gagawin, kung mali ay tama, ay batayan ng mundo. Kung titignan po natin, ang batayan ng ngayon ng mundo ay kung ano ang masaya sa kanila, hindi na kung ano ang mali sa paningin ng Diyos. Di ba? Yan na po yung normal ngayon. Kaya hindi po dapat natin batayan ang mali at tama sa batayan ng mundo. Kaliwa, dedicated a life pleasing to God. Upang makapamuhay tayo ngayon na may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Yan ang pamumuhay ng isang binago ay nararapat ngayon at hindi bukas. Magagawa mo lang iyon kung tunay at buong puso mong isinuko ang iyong buhay kay Kristo. Kaya sabi ito'y ngayon na, hindi bukas, upang ang buhay natin may pagsunod at kabanalan sa kasalukuyang panahon. Hindi pamumuhay na nakalaan lang sa langit o hinaharap. Tinatawag tayong mga namumuhay ng tama ngayon sa mundong puno ng tukso at hamon. Mamuhay na may disiplina sa sarili, emosyon at pag-iisip. Ang tunay na Kristiyano ay may pagpipigil sa sarili, hindi padalos-dalos. Matuwid tayong makitungo ng tama sa kapwa ayon sa mga katarungan at katapatan. Hindi lang sa relasyon sa Diyos ang mahalaga, pati sa kapwa-tao. Maging mabuting patotoo ang buhay natin sa iba. Yan, hindi pwedeng sabihin nating mahal natin ang Diyos, sinusunod natin ang Diyos. Ngunit yung buhay naman natin sa ating kapwa-tao ay sira. Yan po, marami rin ganang mga nagsasabing mananampalataya, ngunit hindi makapagpatawad, may galit sa puso, may hinanakit sa kapwa, taon na nakalipas. Yan, hindi dapat ganan. Siguro, masakit yung ginawa, maring hindi agad, pero pag nalipasan na ng panahon at hindi pa rin kaya, malaking problema yon sa ating patotoo. Maging liwanag ang ating buhay sa kasalukuyang panahon, meaning sa ating mundo, lipunan, komunidad, ginagalawan. Kaya mamuhay tayo na may kabanalan sa gitna ng mundong makasalanan. Ikaw ang magdadala, magbabago sa kanila. Hindi ikaw ang dadalhin at babaguhin nila. Ang banal na pamumuhay ng matino, matuwid at makadiyos ay nangangailangan din ng biyaya ng Diyos. Hindi natin ito magagawa ng sarili lang nating mga pagnanais at pamamaraan. Ikatlo, dedicated to a life of expectation, hope and perseverance. Yan, habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Yan, nandun na yung buhay bilang Kristiyano na puno ng pananabik sa hinaharap. May pag-asa sa dakilang araw, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ito ay tiyak na pag-asa dahil tiyak ang pagbabalik. Kaya ang ating pananampalataya ay tunay na may direksyon at layunin. Kayo man ay may gayon din bang kasabikan sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus? O sana hindi muna bumalik. Wala pa akong asawa. Wala pa akong nobyo o nobya. Hindi pa natutupad yung pangarap ko. Yan, sana ready tayo anytime at excited sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. At ito'y sabi na lalapit na dahil sa mga nakikita natin mga senyales. Ngunit hindi natin pa rin kaya sabihin ang eksaktong araw o taon. Ang pag-asa ay hindi lang sa damdamin. Ito ay isang pamumuhay na may kabanalan, disiplina, at tunay na pananampalataya. Hindi tayo naghihintay lang na walang ginagawa, kundi tayo naglilingkod habang naghihintay. Yan, habang naghihintay tayo sa pagdating ng ating Panginoon, hindi po tayo sitting pretty sa bahay at pakuya-kuya-kuy lang. Dapat naandun yung paglilingkod natin. Nagagamit ang ating buhay sa mga ministeryo kung saan napaparangalan ng ating Diyos. Si Jesus, ang ating Diyos at tagapagligtas, isang malalim na patotoo. Ito sa Kanya bilang
Diyos at tagapagligtas na sangkatauhan. Yan. Ang maluwalhating pagkikitang muli ay isang dakilang tagpo na puno ng kaliwanagan at pag-asa at kagalakan para sa mga tunay na mananampalataya. Kaya nawa ang buhay natin ay nakalaan lamang sa Diyos na tapat na naglilingkod sa gitna ng pagsubok. Ang pag-asa sa muling pagbabalik ni Kristo ang magbibigay lakas upang magpatuloy sa pananampalataya. Yan, habang nag-aantay tayo sa ating Panginoong Hesus, dapat patuloy tayong lumalakas. Patuloy tayong nagiging masigla sa gawain ng ating Panginoon. At patuloy na kinakikitaan na ang buhay natin ay nakadedicate lamang sa ating nag-iisang tagapagligtas. At sa ating pagtatapos po, sa ating aplikasyon, believe na ipapakita ang karunungan ng Diyos kung paano tayo manampalataya. Hindi tayo naligtas dahil naunawa natin ang kanyang ginawa, kundi ito'y ipinaunawa ng banal na Espiritu sa atin. At ang katotohanan ito, tayo ay nagkakaisa at ito ang ating patotoo. Belong. Dahil sa karunungan ng Diyos, tayo ay nakabahagi sa kanyang katawan. Ang ating pagiging kabahagi ay bunga ng kanyang pagkilos sa atin. Hindi tayo ang pumili sa Diyos, kundi tayo ang pinili niya at isinama niya sa kanyang iglesia o sa kanyang katawan. At ikatlo, become. Yan, dahil sa biyaya ni Kristo at pagkilos ng banal na Espiritu sa ating mga puso, tayo ay unti-unting nababago katulad ni Kristo. Na kung sa ating ganan sarili lang ay wala tayong magagawa upang baguhin ang ating sarili. Dahil sa banal na Espiritu na sa atin ay tumatahan, tayo ay nababago sa bawat araw ng ating buhay. Yan. Kaya nawa makita po natin sa ating mga buhay ang patuloy na pagbabago. Huwag po tayo manatili sa panghawak na tayo na may ligtas na. Dapat nakikita talaga yung paglago ng ating buhay espiritual at maging encouragement at patotoo tayo sa komunidad ng ating ginagalawan. Maraming salamat po sa bawat isa. Tama ang hirap at bigat ng aking sala. Galak ay malayo at sigala'y nawawala. Sarili mahina, di sapat, anong magawa? Pag-asa ko'y sa'yo lamang nagmumula. Kailangan ko ay ang pagpapatawad mo, kalinisan, banal, mula lamang sa'yo. Pag-ibig at biyaya mo ay di pinagkait. Paglaya at kalinisan, ngayon'y magkakamit. Tayo po manalangin. Panginoon, salamat po mula sa iyong mayamang biyaya. Kami po ay nakaranas ng kaligtasan. At aming mga buhay ay patuloy na binabago mong lubos. Salamat, Panginoon, dahil kung sa ganang aming sarili, hindi po namin kayang magbago. Hindi po namin kayang baguhin ang aming mga buhay at italaga sa iyo.
Ngunit salamat dahil sa banal na Espiritu na patuloy na tumatahan sa amin, nagtuturo at patuloy na gumagabay. Ang mga bagay na hindi namin kaya ay nagiging posible mula sa iyong mayamang biyaya. At salamat, nawa patuloy na matagpuan ang buhay ng bawat isa na talagang naandun ang paglago, ang pagtatalaga ng aming mga buhay. At patuloy na may kagalakan na habang hinahantay ka, ay naandun ang aming paggawa sa aming mga iglesia, sa mga lokal na iglesia kung saan patuloy na ibinabahagi ang iyong mga salita at patuloy na inaakay ang mga tao papalapit sa iyo. Kaya ngayong gabi, patuloy po naming itinataas ang iyong dakilang pangalan. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa tayong pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. And amen. Salamat po sa buhay ng ating KJR. Salamat po rin ng Panginoon sa naging kapahayagan ng mga salita po na patuloy na hamon sa ating. At ngayon po, ang ating pasasalamat, kung nais po magpasalamat, tayo po ay mag-unmute or mag-chat po sa chat box or i-raise hand po ang ating, i-click niyo po ang raise hand button. So maraming salamat po sa ating mga kapatid na nandito sa ating Google Meet na nakibahagi. At gayon din po sa mga kapatid po natin na tumutok sa ating FB Live. And kung wala na po, tayo po ay mag-open ng cam para po sa ating picture taking. Ayan, magbibilang po ako. Okay po. 1, 2, 3, smile. Isa pa po. Thank you po. Salamat po sa bawat isa. Salamat po. God bless po. Thank you po. Good night sa bawat. God bless po. Thank you po. God bless po. Thank you po. Tingnan lahat. Good evening, Sir Johnny. Ay. Hello, sound check. Hindi, dinig niya ka. Hindi, bumalik mo sa ako. Hindi, wala na to, no? Pagka bumalik ka na.